Kasama po natin ngayon ang isang propesor mula po sa UE Department of Political Science para po magbigay lang ng assessment. Doon nga po sa nangyaring SONA ng Pangulong Marcos Jr., ang sinasabi ito po ang kanyang pinakamahabang SONA. Tumagal po yan ng 1 hour and 26 minutes. Tignan natin kung ano ang reaction dyan ni Professor Eric Daniel de Torres. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga po, DJ Chacha and Manong Ted at sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa. Oo, good morning po. Sir, yun nga po kahapon naglatag si Pangulong Marcos Jr. ng mga nagawa ng kanyang administrasyon. Narinig po din natin yung mga bagong pangako at panukala ng Pangulong Marcos. Nabanggit po dyan ng flood control scandal, may nabanggit about presyo ng kuryente and other issues. Pero para po sa inyo, ano ang assessment nyo po dun sa naging SONA ng Pangulong Marcos Jr.? Ano pong ituturing natin dun na sabihin na natin na pinakamalakas o pinakamahinang parte sa naging SONA niya? Well, una sa lahat, no, kung babalang kasi natin yung SONA, talagang as expected, nais na i-assure ng niya sa taong bayan na from last year's mahiya naman kayo, talagang inuna niya kaagad yung pagpapataw at pagbibigay ng pronouncement na papatawan na ng kaso si former House Speaker Martin Romualdez. Pero kung titignan natin, ako sa totoo lang o personally, nabitin dito sa pahayag na ito ng Pangulo sapagkat kung titignan natin, ito ay buong pagtingin doon sa buong flood control issue or scandal na kinasangkutan ng kanyang pinsan. Pero kung titignan natin, napaka kulang at nakukulangan ako. Unang punto, sana sinabi niya na hindi matatapos dito ang usaping ito, hindi matatapos dito sa kanya dahil sisiguraduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay mapatanggot pa yung ibang taong involved. Ikalawang punto, yung pagsigurado din ng usapin sa budget, lalo na budget season 2027 na. At sana sinabi niya man lang na dito hindi natin hahayaang ang masalaula ang 2027 budget at magsisigurado tayo na magiging maayos, wala na yung mga insertions na yan or small committee na yan. So, kulang in terms of doon sa pronouncement doon Pangalawa pa kung pipapansinin natin napaka-abrupt nung pag-transition niya mula doon sa usapin ng flood control papunta doon sa usapin sa Middle East crisis. Kasi kung titignan natin yung SONA niya kahapon ay pahayag na kung ano ang ginawa ng kanyang administrasyon because his administration is heavily criticized for weak or lack of response doon sa oil crisis. At tama naman DJ Chacha na hindi hawak ng administrasyon yung naging crisis doon sa Middle East. Pero tandaan natin, net effect siya kasi meron nung nagpahayag siya nung mahiya naman kayo at naging issue itong flood control scandal na ito, nagsimula nang bumaba yung pagtingin ng ating mga foreign investments at saka trust and confidence ng international community Mm. na kung saan napakababa ng credibility ng ating bansa because of this flood control issue. Tapos, pumasok na naman ngayon itong oil crisis. So kung makikita natin politically nung pronouncement na ginawa niya yan is really more of self political preservation, but on the other hand it costs us our economy at nagsunod-sunod na yan, inflation, access sa pagkain, at yun talagang yun yung weak points na talagang heavily criticized ang kanyang administration. On a positive note naman, yung makikita natin na talagang nag-standing ovation yung usapin sa systems laws at pag-amyenda doon sa IPIRA law, and more importantly, inaabangan natin din yung tax measures at saka yung exemption doon sa middle class, yung response niya doon sa mga middle class na talagang nagkikerry ng burden pagdating dito na tinatamaan sa krisis na ito. It's a very welcoming remark, pero ang tanong is lahat ng katulad ng binanggit mo nga kanina is mga lahat ng pahayag na ito kaya pa ba sa nalalabing oras ng ating Pangulo, lalo na kung titignan natin dagdag assignment ito sa mga mambabatas natin, hindi lang sa members of the House of Representatives.
pero sa Senate as well. At ang tanong, kaya ba ng oras nila, lalo na't lahat ng energies at focus nila ay nandyan sa impeachment trial na yan? Puntahan po natin yung una nyo nabanggit, yung tungkol po dun sa, dun nagsimula ang intro ng naging speech po ng Pangulong Marcos Jr. sa flood control scandal. Hindi niya direktang binanggit yung pangalan po ng kanyang pinsan, pero sinabi niya, dating House Speaker. Tama po ba yung naging way ng messaging ng Pangulo na hindi na binanggit yung pangalan? Nang sinabi lang dating House Speaker? Yun nga yung isa pa no, na nabanggit kong erase kanina. Medyo anticlimactic siya. Kasi dating former speaker, maraming dating former speaker. So you need so yung mga tao ina-assume na dahil very recent patungkol sa pinsan yun. And tingin ko rin din medyo mabigat na sensitive na sasabihin mo yun. Nandun ka sa kamera na kung saan majority ng mga mambabatas dati doon nakasuporta doon sa pinsan mo tapos yung babang. So may certain feeling of awkwardness politically and politically on a personal note because yun nga pinsan niya. Pero tingin ko in terms of messaging to really establish credibility and to really establish na sasabihin mong seryoso ka dito, banggitin mo at specify mo yung pangalan at hindi rin din binanggit. Hindi titigil ang makinarya ng gobyerno para panagutin at habulin pa rin din si Zaldico. Oo nga, hindi nga Wala po, tayo narinig. Oo. Wala po wala tayo tayo narinig. narinig kay Zaldi. Sige, Yes, at bago niyo puntahan si Saldi ninyo, ito lang trivia lang ito, no? Even yung pagpapakilala ni House Speaker Bogie D sa presidente, dati-rati buo yan eh. Ferdinand Romualdez Marcos. Ba, Kahapon napansin mo R na yun, lang. Oo. Kung triple lang ito. Oo nga, ikaw nakapansin Ferdinand na. R. Marcos. Hindi na binanggit yung Romualdez, no? Kaya nga, yun din ang, kung i-connect mo doon sa hindi, ito yung eksaktong words niya, ha? Ang sabi niya rito, no? At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Wala nang pagbabanggit nga ng pangalan dito. Masakit man sa akin, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Yun. So, kung last year mahiya naman kayo, baka ngayon siya nahiya pagbabanggit ng pangalan. Oo. Pero Prof, balikan ko yung sinabi mo. Sabi mo kasi para mas maramdaman ng publiko na seryoso ka sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control, kahit sino pa yan, kaibigan yan o kamag-anak yan, banggitin mo ng diretsyo ang pangalan nito. Doon nga po, hindi na banggit eh. So anong message ang ibinibigay nun sa publiko ngayon? So hangin pa rin din po tingin ko yung ating public. Pangalawa pa DJ Chacha, ang dami doon na sana yung assurance. Ako tingin ko more of yung assurance kasi sana nagbanggit siya na hindi titigil ang administrasyon. Uusigin natin at pananagutin pa natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon na panagutin pa. Nagbanggit tandaan din natin nagbanggit lang siya kontratista at saka mga mambabatas. Eto tanong ko, bakit hindi siya nagbanggit na at iba pang mga opisyales sa ehekutibo? Wala siyang binanggit tungkol doon sa ganung klaseng pronouncement man lang na the executive is also based on several reports na may mga personalities involved in the executive. Pero Yeah. walang nabanggit doon eh. At Oo. higit sa lahat, yun din po, paano yung iba? Nadawit ang isa sa mga personalidad si Senator Escudero. Ano na, estado ng kanyang kaso? Nandoon rin din siya and presiding officer na siya. What is the indulgence of the council and so on. Ang perception ng public sa kanya is doing a good job as a presiding officer now. And, I hope not everything is, forgotten in terms of dahil maganda lang yung pagpe-preside niya sa buong impeachment trial. And even yung mga congressmen din na sangkot dito po sa issue, wala rin tayo narinig kahapon. It's just Opo. dating House Speaker, parang in general yung naging sona kahapon ng Pangulo. Opo, at DJ Chacha, isa din na interesting, Kung mapapansin natin, over the weekend, bago magsimula ito, nung patapos yung linggo, hindi ko alam, and I don't know if it is just me thinking, hinabol ba yung dalawang kongresista na
sinampahan ng kaso para masabi na mabanggit niya doon na may mga mambabatas na Mm. meron sa Senado, meron din sa members of the House of Representative na kinasuhan. So, pero 'di ba, parang kung babalansihin natin, nag-originate din naman yung budget at saka lahat ng ito sa House of Representatives eh. Pero ang issue at ang naratibo nakapokus doon sa Senado ngayon at wala sa House of Representatives as well. Banggitin ko lang din ito, Professor, nung Friday din, naihabol yung balita, nakakasuhan na si Martin Romualdez, ha? Baka lang Yes, nakaligtaan mo. tama. Kasi Oo. yun ang pinanggalingan din ng SONA ng Presidente, yung sabi ng Ombudsman. So, nung Friday, yan din ang laman ng balita, di ba? Inihabol nga din Oo, yun. oo. Hindi, ikaw lang ang nagsabi na inihabol, Chacha. Ako Oo. binabanggit ko lang, inanunsya nung Friday. Oo nga. Pero Ikaw, parang naihabol. Oo, para sa SONA ng Pangulo. Sige, ako na magsasabi, partner. Mukhang naihabol. Tila naihabol. Pero, Professor, matagal nyo na pinag-aaralan itong mga ganitong gawi ng ating mga politiko. Yung naging tugon ni Martin Romualdez, matapos po yung naging pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA, ano pong messaging nun sa publiko ngayon? Paano natin yung titignan? Medyo kung pag binabasa ko siya, ano, parang iba yung postura at saka yung tono niya ngayon. Kasi dati nung parang nagpahiwatig yung Mm, ombudsman, bigla na lang siyang online video mm, na very defensive. Then all of a sudden, sa mahabang panahon, kasi ito yung mahalaga dito, no? Matagal pagkatapos nung sinabi na isusunod na si Martin Romualdez, biglang wala tayong narinig ng news. Nananahan tayo na ito yung sinasabi nila na case build-up, pinapalakas yung kaso, nag-gather ng evidence. Sana, totoo yan, no, na yung pronouncement ng Pangulo kahapon, hindi lang para iparinig sa atin yung mga bagay na gustong marinig. ah, Pero kapag inusig nila yan, talagang under the court of law at iba na yon, di ba? Na talagang the evidence will hold, may strong yung evidence. Pero kahapon, doon sa pronouncement ni Martin Romualdez, parang iba yung kanyang tono. Iba mm, yung nakita natin na ginagalang niya, mm, nirerespeto niya mm, sinabi ng Pangulo. mm. Ibang-iba dun sa pagiging aggressive na talagang dinidepensa niya kaagad yung sarili niya based dun sa Facebook video na Mm. kanyang ginawa. Oo, kung babalikan natin yon doon, kung maalala po ninyo, ang kanyang mga ginamit na salita na sa wikang Ingles na marami akong alam sa administrasyon na ito. That's one. Pangalawa, na hindi ako pwedeng ilalim sa bus. Di ba? Sabi niyang gano'n, ano? Kumbaga, hindi ako papayag na ako'y maisakripisyo dito. At yung ang iba nag-iisip na naku sandali lang, baka lumantad na itong si Ginoong Romualdez at magsabi na ng kanyang nalalaman na hindi naman nangyari. So ito nga, ang actual na statement ni Ginoong Romualdez, nandiyan ba sa iyo, Cha? Yes, meron O, na. anong kanyang mga Ito words po na ang ginamit? aktual na statement ni Oo. dating House Speaker Martin Romualdez. Mhm. Masakit man ito sa aming pamilya. Mm-mm. Iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o Mm-mm. espesyal na pagtrato. Mm-mm. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya ang magsalita. Naninindigan akong wala akong ginawang anumang labag sa batas at Mhm. handa akong patunayan ito. Maraming salamat. Ayun. So, ito ang binabanggit ngayon. Ito ho yung pinaghuhugutan ni Professor ngayon sa kanya pong sinasabi na nag-iba na, no? Nag-iba ng tono si Ginoong Romualdez. Sige. So, Professor, si Saldico, bakit mo nabanggit? Ba't ka ba, kasi kung tutunghayan natin yung bahagi tungkol doon sa flood control scandal, maikse, ano? Yung kanyang pahayag nga at kamo, nabitin ka. So, bakit nga, ano ang pagkabitin sa'yo and yung sinasabi mo na bakit walang Saldico? Yun nga, Manong Ted, yung hindi ko maintindihan. Nakakabitin kasi una nga, napaka-abrupt. Kung mapapansin natin, tinransition niya kaagad dun sa usapin ng oil crisis. Sinabi niya lang doon na ito, may transparency portal, sinigurado natin na ginagawa in so many words ni DPWH Secretary. Pero walang pagpapahayag una sa natitirang panahon ng aking administrasyon.
uusigin pa natin. Hindi pa nahahanap si Saldico, hahanapin pa rin din natin yan. Lahat ng resources ng government, ng law enforcement agency, talagang ilalaan natin para mapanagot din yan. At hindi lang yan, madadagdagan pa yung mga... Kasi when he made the pronouncement last time, it opened the floodgates kung gaano kalalim yung systemic issue in terms of corruption in our country. At tandaan natin, Manong Ted, usapin pa lang to ng infrastruktura. Wala pa dyan yung usapin ng supplies at yung ibang mga type of kickbacks. 'Di ba? So, ganun kalalim. He opened the floodgates basically of, how systemic corruption in our country. And, to be objective in all, hindi naman nagsimula yan sa kanyang administrasyon kasi yun naman yung naratibo na sinasabi nila. Pero ang point dito, nung binigyan niya ng pronouncement ito, naging handa dapat ang administrasyon sa accountability mechanism and approach na sisiguraduhin may mapapanagot. Yun pa yung isa nating inaantay, Manong Ted, no? Ano yung mga reforma and reform measures na ipinakilala o inintroduce ng kanyang administrasyon at sana may bigay na diin na sisiguraduhin natin na hindi na ito mauulit. Kasi kada umuulan at kada nagkakaroon ng bagyo, bumabaha, lagi tayong pinapaalalahanan nito eh. Alright, gagaya ng marami no, na akin nabasa ng mga reaksyon at mga napakinggan na komento nga, kumbaga doon sa listahan na napakaraming umano ay accomplishment ng kanyang pamahalaan itong nagdaang taon, yung iba doon nakafocus sa flood control scandal announcement. So kasama ka siguro nga doon, Professor, sa nagsasabi na nabitin ikaw doon sa pahayag na ito. Pero sa pangkalahatan naman, sabi ko nga kahapon, ako'y nagbiro lang naman sa aking staff dito na ang kulang na lang po dito banggitin pati pagpipintura ng bangketa. No, doon sa accomplishment, no, sa dami, 'di ba? Kasi napakadetalyado na no. Oo, yung mga accomplishment, hindi ho ba? Na kumbaga kung maaari nga po, lahat na pero may hangganan din po nga yung oras. Sa gitna ng lahat ng ito, bakit bumababa ang kanyang trust at performance ratings na nag-negative na nga? Yun ang gusto kong itanong Bakit sa gitna ng napakarami sinasabi niya na accomplishment, ayuda dito, ayuda doon, transportasyon na tulong sa mga jeepney drivers and operators, sa mga mananakay, mga libreng mga maifip na yan, etc. Bakit baksak pa rin ang kanyang trust ratings at performance ratings? Well, ang ganda ng ipinunto mo, Manong Ted, no? Una, kung titignan natin, tama ho yung obserbasyon na talagang detalyado ho yung kanyang sinasabi. It is a reiteration na gusto ho nilang sabihin sa taong bayan na may ginawa. Kaya nga, kung mapansin ho ninyo, no, pagkatapos sa flood control, transition kaagad sa oil crisis. At ito ho yung ginawa na measures ng kanyang administrasyon para maibsan ito. Dalawang punto, yung paraan ng kung papaano ito ipinapahayag sa tao. Kasi, Manong Ted, it's a communication issue. Bakit po natin sinasabing communication issue? Kasi po, nagpapa-press con sila at lagi ko po itong obserbasyon ko lang po ito at atin hong mga ibang observers din. Marami ho, and we would like to believe and to be fair with the administration, very responsive naman ho sila. Pero yung response po nila, kapag ka nagpapa-press conference ho sila, pagka kinriticize ho sila o may kritiko hong bumanat, ang napipick up ho, hindi yung kanilang response, pero yung counter argument or counter narrative o to cut the long story short, yung banat din ho dun sa bumabanat ho sa kanila. Yun ho yung mas napipick up To cut the long story short, more politics, less governance because they are very defensive na ang tingin ho kasi na perception wala po silang ginagawa. Na well, in fact, meron. So, kung titignan natin yung playbook na ito, hindi na ho nagwo-work. So baka ho dapat kapag nagpe-press con ho sila, i-highlight ho doon at sabihin yung mga programa na meron sila. Ikalawang punto, beyond ho, Manong Ted, doon sa mga statistikang sinasabi nila. Ito ho yung pinakamalupit nating tanong.
ito ho ba ay nararamdaman o may trickle down effect ho doon sa atin ho mga kababayan? Kasi kung marami ho tayong sasabihin na talagang yan ho yung numbers, ito ho yung target, na-meet yung target. Ang tanong, ito ho ba yung reality sa ground? Kasi parang hindi ho ito talaga yung realities na nangyayari ho sa ground. So, yun ho yung problema. May disconnect doon sa sinasabi nila at may disconnect doon sa pinaka-realities doon sa ground. At doon ho sa punto ninyo, Manong Ted, na patuloy na sumasadsad yung kanyang approval at saka yung trust rating ho, ano? Kasi nga po, ako tingin ko it's really more of, governance challenges. Usapin ho ng governance ho talaga at too much politics. Lalo na kapag nauumay na ho tingin ko yung atin hong mga kababayan dito sa usaping politika na lang ho palagi. Alright. Salamat na marami, Prof. Pareho din ang inyong lingkod nga, doon lang po sa aking payak lang po na pananaw nga. Sabi ko, bakit sa dinami-dami ng mga mga binanggit na accomplishment, no? And then in fairness, ang Pangulo laging visible, ha? Kung may kalamidad, nandun siya. Hindi ba? Tapos may mga mga proyekto nandun doon din siya. As far as Sulu, binabiyahe niya talaga, no? To be visible na nagtatrabaho ang presidente. Habang si VP Sara, I mean, visible din siya minsan sa mga, hindi ba, sa mga ilang mga pagkawang gawa. Pero yun nga ang iniisip ko, bakit parang, parang hindi nararamdaman on the ground yung ginagawa nilang serbisyong ito. Yun lang ang akin ding palaisipan, Professor. Opo. Manong Ted, ang abangan ho natin at saka ni Didi Chacha kung pwede ho tayong makasakay ng libre doon ho sa rocket na ilo-launch daw ho, no? Next year, sabi ho sa SONA. Oo. Hindi, okay na ako. Kayo Hindi, na lang. unmanned rocket yun eh. Oo. Walang So, tao. walang tao. Yung rocket lang talaga. Maliban na lang kung may babala ka doon, may sasama ka talaga. Anyway, Professor, salamat po muli na marami for sharing your thoughts. Sa panahong ito, lahat tayo may karapatan, na maghayag po ng ating damdamin sa mga naging pahayag po ng ating pong Pangulo. Salamat na marami, Professor. Salamat po. Thank you very much. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.